Yeah. Ano ba? Okay. Yan. So follow where I am until my love. Ay, Kumusta? So, magkwentuhan tayo ngayon. Makikipagkulitan ako ngayon. Wala namang nanonood. Paano ko pala may pagkulitan? Araw ng mga puso naman bukas eh. Tingnan natin sila dito mga singles na. Araw ng mga puso bukas. Hindi naman kailangan na may jowa talaga pag-araw ng Valentine's eh. Tingnan nyo ko, wala naman akong jowa. Pero okay lang. Huwag nyo masyado sineseryoso yung mga kalokohan ko sa Facebook ha. Baka sineseryoso nyo yun. Mga joke lang yung mga para pampasaya lang sa mga friends ko sa Facebook. Mga ano lang yun. Mga kalokohan. Kilala nyo naman ako. Puro patawa lang. Kung wala kayong matatanggap bukas, deserve niyo yan. Kung walang bibigay, okay lang. Wala pa nagko-comment. Paano tayo magdaanan yan? Guys, comment kayo. Dali. May 7 viewers tayo. Hindi ko lang nakikita ko sino yung nanonood. Hindi ko alam bakit ganun. Hindi nalabas sino yung nag-views. Promise. Hindi ko alam kung sino bakit ganun? Nakalagay 5 viewers. Kanina 8. Pero hindi nalabas yung mga pangalan ng nanonood. Hindi ko alam. Hindi ko ma-mention. Hindi ako makapag-wave. Hindi ko alam ba't ganun pagka nagla-live ako sa iPhone. Pero pag Samsung yung gamit ko, nalabas yung mga names. Tapos nakakapag-wave ako. Pero dito sa live ko, sa iPhone, hindi nalabas yung pangalan. Tapos, ayun. Ang gara. Hindi ko alam bakit. Screenshot ko ha para. Ayan. May 4 viewers tayo ngayon. Pero walang pangalan. Hindi ko alam bakit ganun. Wala pa nagko-comment. Bakit kayo single? Gusto ko lang mag-live. Ayun, may lumabas ngayon. Si Prince Eric Billones Reyes. Hi. Kumusta ang darating mong Valentine's? Anong balita? Ayan. Nag-comment si Prince Eric Billones Reyes. Hi. Hindi ko alam kung sasabihin ko. Basta nag-live lang ako eh. Ano yun? Anong ano yun? Ano ba? Ayan. Si Daniel ba to? Parang si Daniel to. Hi. Happy New Year. Happy Valentine's din. Ay, dali, kwentuhan tayo. Hindi ko lang, walang gusto makipagkwentuhan sa akin ngayon.
Ay. Yung Valentine's. Sabi ni Denden Perez Billion, hi babe. Hi. Nagkabibigla ano. Hi kay Denden. Sana all my babe. Sa Valentine's. Ano yun sa Valentine's? Hindi ba may ka-Valentine's ka ba bukas? Kung wala, edi deserve mo yan. Si Denden siguro may ka-date bukas si Denden. Hi Ninang. Hi kay Ninang Silet. Congratulations po sa inyong milk tea shop. So mga gusto po mag milk tea sa barangay Mangilag, sa Mayabobo, yung mga malapit dyan. Punta na po kayo sa Bakan Compound. Ikaw, virtual date ko bukas. Denden Perez. Denden. Yan ba yung real name or screen name lang? Hi kay Harvey DM. Direct message ba yung ibig sabihin ng Harvey? Kumusta ang holiday mo? May bonus ba? Hello, thank you sa advertisement. Of course, Ninang mag-post po kayo ng nung poster ng business nyo. Tapos i-public nyo, i-share ko po. I-share natin yung business nyo dyan sa Mangilag. Para yung mga taga-Banahaw dyan na rin dumayo. That's my real name, baby. Yeah, okay. Denden Perez. Taga Perez, Quezon ka ba? Sabi ni Albert Cabrera, pa-promote naman ha. Okay, ito po para po sa lahat ng mga OFW dito sa South Korea. Sa mga gusto po magpadala Pilipinas, remittance po. Kay Sir Albert Cabrera, pwede po kayo mag-message. Kasi I'm using his service po. Sa kanya po ako nagpaparemit ng pera sa Pilipinas. Kino-compare ko din naman yung yung palitan sa ibang remittance center dito sa Korea. And nakikita ko mas mataas yung palitan sa kanya. Or dahil mababa lang yung charge niya sa transaction. Pero minsan, syempre, yung magiging tayo. Hindi tayo magiging bias kasi sa kanya nagpapal. Pag nakikita ko naman yung palitan, yung difference, malaki rin. Minsan parang nasa 10,000 won yata yung difference niya. Tapos minsan parehas lang sila or minsan mas mataas dun sa iba. Pero yung taas is halimbawa siguro mga 100 pesos lang ganun. So pinipili ko na magpakadala sa kanya kasi siyempre parang support ko na rin sa business. Total kaibigan ko naman yung si Albert. So, pero walang bias yung pagpapadala ko sa kanya na mataas talaga yung palitan. Kino-compare ko siya. Sa cellphone ko marami naman ako remittance app. Before kasi doon ako nagpapadala, pero ngayon sa kanya na kasi mas mabilis yung business transaction. Pag pinasan niya ngayong gabi, makukuha niyo rin agad. Ayan, sabi ni Denden, pero you can call me mine. Sabi ni Albert Cabrera, salamat at dahil dyan magkakalove life. Sana mag-love life na, pero hindi naman tayo nagmamadali. Kasi minsan pag nagmamadali tayo sa love life na yan, namamali. So, kailangan hindi minamadali. Slow. Anong mapapayo nyo sa mga single para bukas, sir? Life must go on. Kung single ka bukas, i-enjoy mo lang yung pagka-single mo. Kasi ako, single naman ako for more than 2 years. Hindi mo na may kamamatay kung single ka bukas eh. Taga-ria ka na lang. Maging masaya kung may jowa yung mga kaibigan mo. Ria ka na lang ng heart react, ng like, ng wow. Enjoy mo lang kasi darating din naman yung time na magkakajowa ka din. Kasi for sure, yung mga single naman bukas, dinaanan din naman nila yung may jowa sila eh. Tsaka tandaan mo, mas mahalaga yung may pera ngayon kaysa may love life ka bukas. Okay, meron na po siyang love life. Ako po. Ha? Ay, laging tatandaan. Okay lang na mag-celebrate kung walang jowa bukas. Hindi nakamamatay yung walang jowa bukas. COVID nakakamatay. Okay? So, stay safe, stay at home. Okay. Ano ba yung sinasabi ko? Epekto to na nakakain. Okay.
O, tanong kayo, dali. Hindi ako nagpapatugtog ng Hindi ako nagpe-play ng music kasi baka makopyright na naman. Lagi kasi pag nagpe-play ako ng audio dito, lagi nakaka-copyright. Hi sa pinsang ko na si John Paul Magadya. Ito, happy ang love life nito eh. Ito, may date bukas. Kay John Paul. Ay, ingat palagi dyan sa work mo. Ingat lagi dyan sa Manila. Ito, happy love life nito eh. Papapasana all ka na lang. Tapos, ang lapit pa ng love life niya sa kanila. Kabarangay lang. Di ba? Sana all. Pinsang payuhan mo na nga. May pasok kasi ako bukas. Ha? May pasok kasi ako bukas. Ano ipapayo ko? Anong ba yung kailangan? Badali. Ikaw na lang kumanta. Ako kakanta. Magagalit yung kasama ko dito sa kwarto eh. Anong pa yung bang kailangan? Ako naman na hindi eksperto sa pag-dating sa pag-ibig eh. Pero may mga ba ibabahaging konti. Pero minsan kasi, ito yung pagkakaintindi ko sa mga advice na mga naririnig ko. Yung mga advice, pakinggan nyo lang. Pero doesn't mean na yun talaga yung susunod nyo. Kasi, at the end of the day, kung ano man yung pinagdadaanan mo, iba pa rin kasi yung sa perspective ng tao na nagbibigay ng advice sa'yo. So, parang kuha ka lang ng ideas dun. Pero doesn't mean na yun talaga yung i-apply mo. Diba? Kasi minsan, kumuha lang tayo ng advice kasi para parang minsan gusto lang natin kumuha ng support. Kasi bago naman tayo minsan humingi ng advice, may decision na talaga tayo na meron. Ayun kasi yun para sa akin na. Minsan kasi humingi lang tayo ng advice para parang titingnan natin kung magsasang-ayon ba yung tao na yun dun sa decision natin. Kumbaga, naka-reserve na yun. So, depende kung matatamaan ka ng advice ng tao na nagbigay sa'yo. Okay, so, kung may mag-advise sa inyo, okay yun. Pero, at the end of the day, yung decision is sa inyo pa rin. Sabi ni Jonathan Agil Puerto, pwede po bang makahingi ng payo? Anong klaseng payo? Payong ano ba yan? Hi, kumusta ka pala bro Jonathan? Saan ka na ngayon dito sa Korea? Okay, nagre-react si partner ko, si Hazel Grace. Sabi ni John Paul Magadya, salamat, ingat din pinsan, poste kasi kasama. Poste, okay lang yan. Kasi yung poste na kasama mo ngayon, yan yung magbibigay ng pang-date mo pagkatapos mo ng duty, di ba? Oo. Yakapin mo lang yung poste mag-ingat ka lagi dyan. Mas malakas ang kilig niyan. Okay, sabi ni Hazel Grace, sabi ni partner, ayoko na, usapang puso na. Kasi masaya naman yung puso mo eh. Di ba? Masaya yung puso mo, lang may love life kay. Sana all. Ayan, nag-mention na ng jowa. Walang mention na ng jowa. Sana all may na-mention na. Ayan. Hi kay May de la Cruz Perez. Ito. Kabarangay ko to eh. Barangay Masinsur. So, shout out sa mga taga-barangay Masinsur. Ayan. Magtanong kayo guys. Dali. Gusto kong magdadaldal ngayon eh. Naku, insan kaya lang sabi nung kapatid ni May, pwede pa daw siya mag-asawa after niya daw makagraduate. May 2 years pa. So, I think you can wait naman, maghihintay ka pa ng 2 years. 2 years pa yung hihintay mo bago makagraduate yung bunso. Makapag-ipon pa ng marami-rami. Pero okay din yun kasi yung pamamaysa natin ay hindi napakalayo. Tawid Riles lang. Hi kay Roms Tandog. Ayan, si Roms, nako, sana all. Ayan, happy and love life nitong kaibigan ko na to. May GF ka na po. Wala akong GF eh. Wala rin naman akong BF. Ay. Makapagtanong tong si Rom para naman wala tayong group chat. Mag-chat ka kasi sa group chat natin, Romy, porque may jowa ka dyan. Hindi na nga kayo sumama pamumundok. Ay. Pero actually hindi pa ako nakaka-experience ng mag-celebrate ng Valentine's sa may partner. Simula parang bago mag-Valentine's, naghihiwalay kami ganun. Para tipid, di ba?
When we do. Yeah. Bakit wala? Wala kasi. Minsan kasi may mga tanong tayo na pwedeng alam natin yung sagot, pwedeng denial tayo sa sagot. Wala akong girlfriend kasi wala. Wala eh. Ganun talaga. Ay, saan napunta? Wala, nawala. Saan ako nag-drug? Ayan, sabi ni Hazel, Mr. DJ, may tanong ako, paano po makarelate sa mga bagay na di ka makarelate kahit itry mo pa? So yun yung mga bagay na gusto mong i-absorb, kaya lang hindi mo talaga siya ma-absorb. Okay, ang hirap ng tanong na yun pero sige, I'll try. I try na elaborate, kaya lang magulo kasi mag-explain minsan eh. Paano ba? Wait lang, ano ba yan? Paano ka makarelate sa mga bagay na di ka makarelate kahit itry mo? Siguro kasi hindi, it comes sa feelings kasi. Diba? Kaya tayo nakaka-relate dahil sa feelings natin. Dahil sa nararamdaman na emotions natin. So, ibig sabihin, kung hindi mo siya talaga napifeel, hindi mo talaga marirelate kahit anong gusto mo pa. Ano ba to? Kasi, iba-iba yung relate na yun eh. Relate ba yun? Usapang puso ba to? Or saang ano part na ba yan? Ang lalim naman ng tanong mo, partner. Pinahirapan mo naman ako. Paano makaka-relate? Siguro makaka-relate ka kapag matindi yung connection mo dun sa taong involved. Kapag may connection kasi yung connection. Hanggat hindi ka nakaka-connect dun sa tao na involved dun sa sitwasyon na yun, hindi mo talaga siya marirelate kahit anong gusto mo. Kasi minsan, magkaiba kasi yung sinasabi ng isip sa puso, di ba? Kapag, kailangan kasi mas nauuna yung isip eh. Kasi yung isip yung didikta sa puso. 'Di ba? Tama ba ako? Kaya nagkakamali. Kasi minsan 'di ba kahit parang feeling natin is gusto natin, pero ayaw naman talaga ng isip natin. Isip pa rin yung masusunod. Kasi minsan, 'di ba, minsan may gusto tayong tao. Pero dahil sabi ng isip mo, wag yan kasi parang may hindi magandang magiging resulta kung ipagpapatuloy mong gustuhin mo. So, pipiliin mo na lang yung sinasabi ng isip mo. So, hindi ka talaga makakasakay dun sa sitwasyon na yun. Hindi ka makakarelate. So yun. Parang ang gulo lalo na sinabi ko. Lalo maguguluhan ka. Nakarelate ka ba, Hazel? Okay, sabi ni Albert. Dahil gusto madaldal, sagutin mo ito. Anong pipili mo? Mahal mo o mahal ka at bakit? Okay. I'd rather to choose na piliin ko yung mahal ko. Kasi before, pinipili ko yung mahal ako. Para namang may mga may na talaga Before, pinipili ko yung it depends. Siguro depende sa kagustuhan ko din. Kasi kung magiging bias ako kasi kung sasabihin ko na pipiliin ko yung mas mahal ako kasi before may tao naman nagmahal sa akin pero hindi ko siya pinili. Pinili ko siyang masaktan. Mas pinili ko yung sarili ko na mas maging masaya dun sa bagay na hindi siya kasama. Pero sa sitwasyon ko ngayon, pipiliin ko yung mahal ko or yung gusto ko. Kasi mas pipiliin ko na ngayon yung taong gusto ko kasi siguro kasi para wala akong regrets. Kasi pag pinili mo yung taong mahal ka pero hindi mo siya ganun kamahal, parang at the end of the day kung matatapos yung relationship, parang hindi mo na ibigay sa kanya yung lahat. Pero kung pinili mo yung taong gusto mo, ibibigay mo lahat eh. Kung iwan ka man niya, masasabi mo sa sarili mo, wala ka naman ng regrets. Wala kang sinayang. Ganon kasi yun. Ayun. Mas pipiliin ko yung mahal ko kumpara sa mahal ako kasi sanay naman ako na sanay naman. Parang dami experience
mas pipiliin ko yung mahal ko. Kasi kahit sino or ano ka pa, kapag hindi kita gusto, hindi kita gusto. Pero kung gusto kita, kahit ano at sino ka pa, ano yung past mo, gusto kita. Unlike dun sa merong, syempre, meron din naman, hindi naman tayo ganun ka, pero minsan may kakausap sa akin, pero hindi ko gusto. Kasi nga, mas pipiliin ko yung taong gusto ko kaysa ako yung gusto. Ayun, mataas standard or choice mo lang na wala. Sa standard, hindi naman. Kasi kung babalikan ko yung mga naging ex ko, hindi naman. Standard ba? Siguro kasi, based sa personality ko kasi, parang kapag hindi nasasakyan yung trip ko sa life, parang hindi ko nakikita yung araw-araw ko na kasama siya or kausap siya kung magkaiba yung personality namin. Parang mas gusto ko yung tao na makaka-relate yung ugali ko sa ugali niya. Yung parang ganun. Minsan choice ko lang din maging single kasi meron naman sa paligid. Kaya lang, ayun, binabaliwala ko. Ayun. Medyo, ayun nga, binabaliwala ko din. Hindi naman ganun kataas yung ayun, dami pala ng comment. Sorry guys. Okay, hi Ward. Sabi ni Kenneth, kung ang English ng isa ay one, bakit ka iniwan? Bakit ako iniwan? Siguro kasi hindi lang siya marunong makontento. Kasi kung titingnan ko naman at kilala ko naman yung ipinalit sa akin, ano ba yung meron siya na wala ako? Kasi for sure naman ibinibigay naman natin yung best natin eh. Pero kaya tayo iniiwan kasi hindi marunong makontento. Yung tao na binibigyan natin, mahilig siya maghanap ng mga bagay na hindi naman natin kayang ibigay. Okay. Ayun, based on my experience, iniiwan tayo kasi hindi na sila kontento. Naghahanap. Kasi tayong mga tao kasi, dinesign tayo. Hindi talaga tayo nakokontento. Ayun. Madalas hindi ako makarelate sa online games. Okay. Sabi ni Pakner, hindi ako makarelate sa online games. Even ako, hindi rin ako makarelate sa online games kasi to be honest guys, yung cellphone ko i-check nyo, wala po siyang kahit anong online games. Before, ang nalaro ko lang ay Plant vs. Zombies, tapos Candy Crush, yun lang. Then, yung mga Mobile Legends ngayon, hindi ko nakakarelate. Pero we need to respect them kasi yun yung hobby nila, yung nagpapasaya sa kanila, then go. At the end of the day naman, malalaman din nila, sana dumating din yung time na ma-realize nila na parang baka mabas naman ako sabihin. Pero kasi may mga tao kasi kaya nag-i-enjoy sila sa online games kasi doon nila nalalabas yung stress nila, yung enjoyment nila, doon nila napaprocess yung mga bagay minsan. Hindi na natin sila masisisi kasi wala tayo sa position nila. So yun. Kasi ako before naman, hindi ako makarelate, ito sarili ko. Hindi ako before makarelate sa mga mahilig sa K-drama kasi sabi ko, ano ba, hindi naman nila naintindihan yung K-drama yung salitaan nila. Sabi sa akin, kaya nga may subtitle. Nga naman. So, naintindihan ko na din. Pero sa panood ng K-drama, na-addict din ako sa K-drama. Dami ko na rin serious sa panood. Kasi yung hinihingi ng viewers is nabibigay nila. Ano ba, gusto mong kiligin? Pag nanonood ka ng K-drama, kikiligin ka. Gusto mong malungkot, malulungkot ka. Gusto mong ma-inspire ka sa K-drama. Gusto mong yung mga emotions na gusto mo is mabibigay sa'yo ng K-drama. So, yun. Hi kay Kayla Marie. Hi! Kayla Marie Baon. Sa akin, sabi ni Kayla, love expert. Parang naging love expert ang kuya mo. Wala kang jowa eh. Ano yung based on lang yun? Sa mga, based sa experience na ilan. Hi Archie. Hi, kumusta ka na Archie? Saan ka na pa lang ngayon? Ayan, sabi ni Archie, tama ka dyan. Hello kay Charles Michael Chua Lectana. Hi kay Judy and Andrid Magnaye. Kay Denden Perez, sabi niya, how can you say na ready ka na magmahal kung naging single ka for the longest time? Okay. How can you say na ready ka na? Hi kay Donald, kay Kerwin, wait lang. Kay Ed, kay Hazel. Okay.
How can you say na ready ka na magmahal? Siguro ready na ako magmahal. Kasi minsan pag may dumating na tao sa buhay natin, hindi naman natin masasabing mahal na agad eh. Nandyan yung first impression mo, kikilalanin mo yung tao. Kasi ito ko naniwala na parang love at first sight. Parang hindi ako naniwala sa love at first sight. Siguro attract at first sight. Na-attract ka at the first sight. Kahit yung sa picture niya sa social media or makita mo sa personal, parang may aura siya na nakuha ka. Pero hindi doesn't mean na love mo na agad or mahal mo na. In the process, siguro doon mo mararamdaman yung pagmamahal. Siguro kapag nag-enjoy na ako lagi siyang kausap, na-inspire ako sa mga sinasabi niya, sa post niya. Yes, I'm single for the longest time, pero hindi ibig sabihin is hindi ako nakakaramdam ng attraction sa ibang tao. So, ayan, sabi, choice mo or wala talaga? Oy, grabe ka naman, Macdo. Choice ko din. Choice ko. Hindi ko masasabing wala kasi meron naman. Dineded mo ko lang. Sabi ni Kerwin Lachika, ito from Japan to. They have 5 love language, kaya hanapin mo yung receiving the part mo para alam mo yung happiness ng isa. Oo, tama. May iba-iba kasing language nga naman yung love. May love na nagpaparamdam yung language sa giving, sa service, sign ng love is yung pagiging yung sa regalo, diba, yung parang sa material na bagay. Sa service, yung mahilig kang pagsilbihan sa pagkain mo, yung mga maraming type of language kasi ang love talaga. Hanapin mo yung yun, tama yung sinabi niya. Ayan. Hi, hello. Sabi ni Hazel, pareho talaga tayo partner, Plants vs. Zombies. Yes, yun yung nalaro ko as in talagang dati, yung Plants vs. Zombies na yun. Parang pag nakakalaro, nakikihiram lang ako dati ng laptop, ng computer. Nakigamit lang ako before kasi wala kaming laptop before, wala kaming computer. So kapag nakapaglaro ko ng Plants vs. Zombies, feeling ko grabe, super blessed ko that time. As in yung nabato-bato yung yung piece ba yun? Yung nabato ng, basta, yung green na may dahon. Hi, kay Amor Dexter, magpantay. Bakit may pinagtapo pero hindi tinadhana? Ay, shout out kay Argel Manabat. Bakit may pinagtagpo pero di tinadhana? May dumarating sa buhay natin. Hindi para itadhana, pero minsan pinakikilala siya sa atin ni Lord para magbigay sila ng maging parte, makapagbigay sila ng karanasan, pwedeng mag-iwan sila ng lesson sa'yo, iiwan ng sakit, ng saya, ng iba-ibang pakiramdam. Binibigay sila sa atin para maramdaman natin yung mga bagay-bagay na yun. Ang lalim nun. Ayun, for me, binibigay lang para maging parte, para mag-iwan sila ng, di ba? Yung mga dumaan sa buhay natin, nag-iwan sila ng part. Na-inspire nila tayo, pero yung inspire na hanggang dun lang. Nag-expect tayo ng more, pero hindi naman. Hi, kay Arjun. Sana all advisor. Hindi, trip ko lang. Parang gusto ko lang magdadaldal. Sabi ni Ed. Sino si Ed? Mas pipiliin, ang haba ng comment niya. Sabi niya, mas pipiliin mo yung taong mahal mo, right? Pero, what if there's someone na mahal ka pero di mo gusto? And lahat ng effort ginawa niya just to get you. Anong gagawin mo? Okay. Bigat yan. Yes, pipiliin ko yung mahal ko. Pero, ang hirap nun. Kung may tao na gagawin yung lahat, bigyan yung effort niya for me. Pipiliin ko siya, siguro, kung dating yung sa point na pipiliin ko siya, siguro kasi, hindi dahil siya na lang yung option ko ha, pero siguro kasi naramdaman ko na rin. Kasi di ba yung love, hindi naman siya agad mararamdaman. Gaya yung sabi mo kanina, hindi naman siya agad-agad nararamdaman. May darating sa point na parang may isang bagay or may isang pakiramdam na ipaparamdam siya sa'yo na magpapabago ng damdamin ng isip at damdamin mo, di ba? Yung parang magta-turn ka ng 360, marirealize mo yung mga bagay na yun na
Minsan kasi nakakapagpakita na tayo ng pagmamahal sa isang tao pero hindi natin napapansin. 'Di ba? Minsan nagugulat tayo, ginawa ko pala yun sa kanya. Showing, it's a sign of love na pala. Hindi lang natin alam. So, yun, baka may chance din na piliin ko yung tao na mahal na mahal talaga ako. Ginawa niya lahat. Pero minsan kasi, hindi natin kasi nakikita yun. Pero minsan, nag-give back tayo sa kanya ng love. Hindi lang natin napapansin. Nagugulat na lang tayo. Okay. Sabi ni Jeffrey, hi Pakwan. Happy Valentine's Day. Dami mong alam, maligo lang hindi. Uy, twice a day ako naliligo, no? Twice a day ako naliligo kahit walang heater yung shower namin. Hi kay Ellie Leonidas. Hello. Napawisin yung kilikili ko. Wait, parang ang init. Parang papawis yung kilikili. Ang dami ko kasi sinasabi. Asin. Kilikili ko naman. Maasim lang pero hindi naman siya putok. Ayun. Sige. Dahil wala nadaldal. Sige. Daldal pa ko. Kung ano sinasabi ko, akala man napaka-expert sa pag-ibig. By the way, yung mga sinasabi ko, pakinggan nyo lang. Huwag nyo i-apply. Yan lang yun. May taong tanga talaga pagdating sa love. Matatawag mo ba ang tanga? Hindi siguro tanga, nagmahal lang. Pero, parang ganun din. Ayan. Okay, sige. I swear I can do the noise on my mind. Ayan, nandiyan pa pala si Pakner. Anong sabi niya? Anong magagawa mo or may ambag mo bilang isang Pilipino para sa kaganda? Yung tanong ba yun ng 1 year ago? Okay. Bilang isang OFW dito sa South Korea, ang may ambag ko bilang isang Pilipino para sa kaganda ng ekonomiya ng Pilipinas ay bukod sa pagpapadala natin ng pera sa Pilipinas, kasi isa sa nagpapataas ng ekonomiya natin yung mga pagpapadala natin ng pera sa Pilipinas dahil sa remittance. Nagbabago yung palitan ng piso versus dolyar. So bukod doon na makatulong sa pagpapa-unlad ng ekonomiya natin ay sa pagtangkilik ng sariling atin, tapos sa pagninegosyo, I think. Isa kasi sa nagpapataas ng ekonomiya natin sa yung pagpapaikot natin ng pera. Pag binibili natin, nagtatayo tayo ng negosyo, ayun, para sa akin. Parang pangit yung sagot ko. Siguro kung ngayon ko ito sinagot sa pewa, talo ako. Siguro na ako nasa Mr. Pewa, kung ngayon ko ito sinagot. Pero for me yun, sa ikaganda ng ekonomiya is mag-invest. Mag-invest tayo sa mga local, ano ba ito sa Pilipinas lang? Sa local, natin, sa mga business. 'Di ba? Pag nag-invest tayo sa kanila is napapataas yung GDP ba? Gross yung sa GDP pa natin yun. Baka mamali ako, baka mabas na ako. Para feeling ko yun. Anong advice mo sa sarili mo? Oh my God. Hi kay May de la Cruz Perez. Anong advice ko sa sarili ko? Oh my God. Ba't ganun? Hard naman yung tanong. Advice ko sa sarili ko? Siguro, mas kilalanin ko rin yung sarili ko pagdating sa love. Kasi minsan nadadala lang naman ako sa emotions. Mahirap kasi minsan pag sa emotions lang tayo nagbe-base ng nararamdaman natin. Minsan kailangan nating ano ba to? Huwag lang tayo mag-decide based sa emotions natin.
pag-isipan talaga, muni-muni. Hi, Resi Jane Aranyas. Uy, pinsan ko to. Sabi niya, true, buti na lang. Nung time ng Pewa di Kavali. Oo nga, nung time na yun, talagang God's perfect time talaga nung sa Pewa na yun. Nasagot ko siya talaga ng swak na swak, ano. Bilang isang OFW, ano may tutulong mo, di ba? Oo nga, nakachamba talaga ako that time. Bakit nakakasakit ang love? Nakakasakit ang love kasi nakakaramdam kasi tayo ng sakit. Kasi buhay tayo. At kailangan nating makaramdam ng sakit. Kasi kapag nasaktan tayo sa love, pagpapatunay na kagaling pa, may magpapasaya pa ulit sa atin. Parang ang walay ng sagot na yun, Tyrese. Hi kay Princess Darlene Vicina. Hi. Kay Di Silva Rocha Reggie. Hello. Parang mali yung sagot ko dun sa ano eh. Baka mabas na ako. Parang mali-mali na yung sinasabi ko. Ba't nakakasakit ang love? Nakakasakit ang love kasi hindi ka naman niya love. Ikaw lang yung nag-love. Pero ito minsan mas okay na yung nagmamahal ka nang hindi alam ng tao na minamahal mo. Minsan hindi ko sinabing lagi. Kasi kung madalas ako ganin may mga tao na nagugustuhan. Pero palihim yung pagmamahal ko. Siguro kaya nasaktan tayo para maramdaman natin na tama yung sabi ni Partner Hazel. Yes, tama. Kaya tayo nasasaktan. Nasasaktan tayo kasi nakakaramdam. Tama. Kasi ibig sabihin, nagmamahal ka talaga kapag nasaktan ka. Pero di ba madalas nasasaktan tayo kahit walang label, ay yung pinakamasakit. Nabibigyan ka ng time and effort, ng feelings mo dun sa tao. Kahit alam mo na parang walang ibibigay kasi nagmamahal ka. So, nasasaktan ka. And walang mali doon kasi at least nakakapagbigay ng pagmamahal. May love kang nararamdaman. Hindi galit yung nararamdaman mo. Mas okay yung nasasaktan ka dahil sa pagmamahal kesa nasasaktan ka kasi may ginagawa kang nakakasakit sa iba. Ayan, nag-react na si Elisa. Ang kaibigan. John Paul Magadyato, mas dami mong alam eh. Ano daw? Dito kayo magchat-chat? Dito kayo magchat-chat, kayo magjowa kayo? Mag-chat kayo, PM kayo. Dito kayo magchat-chat sa may mahal ka na di ka mahal. May nagmamahal sa'yo na di mo naman malayait. Yes, kaya it's a tie. Kaya minsan, wag natin sasabihin na napakadaya mo kasi mahal kita pero hindi mo ka mahal. Kasi, in reality talaga, mahal ka ng tao pero hindi mo siya mahal. And for sure, may mahal ka na hindi ka rin naman mahal. So, it's a tie talaga yun. Kaya, ewan ko, bakit may mga galit na, minahal kita pero hindi mo bigay sa akin yung pagmamahal na yun. Which is normal kasi ikaw na nagbibigay ng pagmamahal sa taong hindi ka mahal. May tao nagmamahal sa'yo pero hindi mo mahal or hindi mo gusto. So, normal yan. Hindi mo kailangan i-blame yung tao na bakit hindi ka niya magustuhan. Kasi, for sure nga naman, may tao nagmamahal sa'yo pero hindi mo pinapansin. So, yeah, it's a tie. Super fair. Kasi ako, may gusto akong tao pero hindi ako gusto. And yes, mayroong may gusto sa akin pero hindi ko rin naman gusto. Kaya nasabi ko kanina, kahit ano at sino ka pa, kung hindi kita gusto, hindi kita gusto. At ganun din naman. Sa sitwasyon ko, may gusto ako na hindi ako gusto. Kaya ako hindi ako nagagalit kung meron akong nagustuhan pero hindi ako gusto. Kay David saranghe daw. Anyang, bakit minsan pinapaniwala nila na mahal nila yung tao kahit hindi naman talaga? So yung pininiwala nila mahal nila yung tao kahit hindi naman. Kasi actually yung mga tao na yun, sila yung takot mawalan. Sila yung kaya nila pininiwala yung tao na yun na mahal nila. Kasi nakakaramdam sila ng special sila dun. And takot silang mawala yung tao na yun. Kaya hindi nila masabi na, hindi kita mahal, hindi naman talaga kita gusto. Kasi takot sila na mawala ng totoong nagmamahal sa kanila. Ayun yun. Kaya, kung may tao na nagpaparamdam sa inyo ng mahal, pero hindi nyo naman talaga siya gusto or mahal, sabihin nyo. Or kung hindi nyo masabi, iparamdam nyo. Kasi yung tao, hindi naman
Kung sa tingin nyo hindi siya nakakaramdam, I mean, kung hindi nyo kayang sabihin, iparamdam nyo. Ako, ako talaga, ano. Ayun, ganun lang. May mahal, yes. Hi daw, sabi ni De Silva. Hello. Hi kay Brobersan Labayani, Jerisan. Ay, ganun talaga. Ayun, ang puso kasi mapaglaro yan. Ayan. Pero masarap magmahal. Bakit ang galing ng tao mag-advise pero based on psychology, yes, ganun talaga. Mabait or marunong tayo mag-advise sa ibang tao pero hindi natin na-apply sa sarili natin. Madalas kasi normal. Parang nagiging normal siya na marunong tayong advise, hindi natin apply sa sarili natin. Kasi, magkaiba kasi ng sitwasyon eh. For me ako nag-a-advise ako, hindi para i-apply mo. Ako nagsasabi ako sa mga friends ko. Parang inilalagay ko lang yung sarili ko sa sitwasyon nila. Pero does it mean na yun na rin yung i-apply ko sa sarili ko. Kasi at the end of the day, iba yung feelings ng tao na sinasabihan ko sa feelings na meron talaga ako. Okay. So, yun para sa akin. Sabi nga, hindi mo pwedeng, paano ba? Parang yung mga application ng, application social, sa mga smartphones. Di ba hindi naman lahat ng applications ng Androids pwede mong i-apply sa application ng iOS, ng iPhone, ng Apple. Di ba? Pero meron pwede kang, tama ba? Oo, parang ganun. For me how to get you po? How to get me? Hindi ko masasagot dyan. Ayan, next question tayo. Tanong kayo guys. Mananalo binabanas ako tuloy sa mga kadaldalan ko. Ayan. Hello sa 8 viewers. Hindi ko lang talaga lumalabas dito yung mga pangalan. Hi, Jovin Magsino III. Hi. Ito na ako. Hi kay Jovin. Ayan, shout out. Okay. Sabi ni Kerwin, may taong nagkakaroon same problem sa love life pero iba sila mag-handle kung paano nila ayusin yung problema nila kasi na iba-iba na perspective. Yes, tama ka din. Iba kasi tayo ng perspective eh. Kaya sabi ko, yung bagay na pwede mo sabihin sa kanya is pwede niyang i-apply, pwede rin hindi. Minsan, yung bagay na hindi mo ma-apply sa sarili mo, sa tingin mo, pwede namang i-apply ng ibang tao sa sitwasyon nila. Kasi kahit yung advice mo is hindi pwede sa sarili mo. Pero nakikita mo, yung ina-advise mo doon sa tao na yun, pwede nga i-apply sa sitwasyon na meron siya. So yeah, that's the point. What can you say sa mga taong magaling magpaasa at sa mga taong umaasa? Ayun kasi yung mahirap kapag hindi nyo sigurado kung ano yung merong kayong dalawa. Ayun yun. Yun. For me kailangan kasi klaro. May mga tao kasi na malambing talaga. May mga taong thoughtful, na ganun pala siya sa lahat. Akala mo nun, ikaw lang yung pinararamdaman niya. Kasi hindi naman talaga nagpapaasa. So, nag-a-assume lang yung tao. Kaya dapat alam mo yung status. Kailangan magtanong ka. Huwag kang mahiyang magtanong. Kung sabihin niyang wala namang ibig sabihin yun sa kanya or walang ibig sabihin sa'yo, hindi, mas okay. Alam mo yung mararamdaman mo. Ikaw bakit kasing? Bakit ako single? Kasi wala naman akong sidecar. Bakit ako single? Ay, kasi mabanas. Ayoko nang mabanas. Ayoko nang mainit.
Napapusan yung kilikili. Init ang kasi. Talaga nang kapunas dito sa live. Anong oras na ba? 8:48. Okay, alas 9 tapusin na natin. Sige. Hanggang mamaya pa tayo. Hi kay Haron Fall Reyes. Makapag-advise na manood ko. Akala naman napaka-love expert yan. Wala naman yung pero hindi. Experience ko din na ako naman ay nasa edad. Ilang taon na ba ako? Bata pa naman ako. I'm 20 years old. 20 years old. Napakabata. La 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 la. Advice para sa mga LDR. Para sa mga LDR, ang pinaka lang kasi dyan is communication. The best thing na kailangan na strong sa LDR is yung communication and trust. Kasi hindi nyo nakikita yung isa't isa ng personal. Trust and communication talaga sa LDR for me. Yung trust. Kasi sa LDR, pag nasira yung trust, kahit para maging okay kayo, nandun pa rin yung doubt na pag hindi kayo mag-kausap, ano kayong ginagawa nito, nasaan kaya to? Yung pinakamahirap sa LDR, pag nasira yung trust, parang mapaparaning ka na kahit ayaw mo naman. So, yun. Nakakaparaning kasi kapag nasira yung trust mo sa tao, lalo, yun nga, LDR kayo. So, kailangan pinaka-strong din is yung communication and trust. Ayan, yun lagi. Communication and trust. And kasi yung love naman, nararamdaman naman yun sa pinapakitang kapag mahal mo yung tao, may trust. Pero minsan, kahit mahal mo yung tao, kapag duda ka. Kasi may nagawa. Or, yun, nagbigay siya ng dahilan para magduda ka. And I can't help falling. Sa isang relasyon, sino ang dapat unahin humingi ng sorry? Nagkamali or yung ginawa ng mali? Ay, depende. Kung ikaw yung tao na, kung ikaw yung nagkamali, pero mataas yung pride mo, hindi ka agad hihingi ng sorry. Pero kung ikaw yung ginawa ng mali, pero ano ba? Para sa akin, pareho kayong humingi ng sorry sa isa't isa. Kasi minsan yung taong parang nakagawa ng mali, baka sa tingin niya tama yung ginawa niya. 'Di ba? Minsan kasi may mga feelings tayo na may pakiramdam tayo na akala natin tama yung ginawa natin doon sa tao na yan. Pero darating yung point na ay mali pala yung ginawa ko. Pero kasi yung time na yun, ano ba? Basta yung sa akin, minsan kasi may nagagawa tayong bagay na hindi natin alam na mali. Oo, for me. Hindi ko sinasabing sa lahat. Pero for me kasi minsan may nagagawa tayong bagay na akala natin tama. Pero mali naman pala siya. Kung sino magmahal siyang dapat namin. Sagot ko. Ang sagot ko kung sino ang nagmamahal ay siya ang dapat humingi ng sorry. Tama. Depende kasi. Guys, ito sa love kasi. Case to case basis yan. Para sa akin, yan. Hi kay Melvin Sawali. Serenilia. Pwede. Kung ganun, pwede. Wala namang mali kung humingi ng sorry yung ginawa ng mali or yung humingi ng sorry is yung nakagawa ng mali. Minsan, mas okay kung hingi ng tawad agad yung nagkamali.
Kasi alam niya pala na nagkamali, di humingi na siya ng sorry. Pero kung mas gusto kasi nung nasakta na siya humingi ng sorry, magpakumbaba, wala rin naman problema dun. Nasa pag-uusap. Hi kay Kuya Joel. Happy Valentine sa'yo. Guro-guro, wala trip ko lang mag-live kuya para lang may mapag-usapan. Hindi naman tayo expert dito eh. Hi kay J. Mark de la Cruz Clamor. Dr. Love is in the house. Hindi naman. Ayan, may tapusin ko na itong live na to. Okay, may 6 minutes. Bakit kasi single? Hi kay Christopher Ojen Kian sa Sambal. Hi! Hello sa'yo. Bakit kasi single? Kasi hindi pa kami. Ayun. Ayun yung parang hirap yung sagutin. Pero bakit ako single? Kasi Kasi nga, ano ba? PM send, puta ka naman eh. Kumusta dyan sa Candelaria? Sa'yo din naman, sana'y mainit ang hearts. Oo, mainit oh. Kasi kung malamig to, tsugi na ako. Sabi ko, Joel, busy ka sa... Anong busy sa pagpapayaman? Kung busy ako sa pagpapayaman, hindi sana hindi ako nagla-live. Wala namang pera dito eh. Pero, ayun, gusto ko balance lang. I need to balance my life. Balance ako sa seryoso para sa buhay ko. May balance sa pagluloko sa buhay ko. Di ba? Para kung matsugi mo, wala kang pagsisisihan at the end. Hindi ba kayo? Sino ba yan? Tag na yan. Walang itatag. Charot-charot lang naman. Sa bawang news na mo. Hi sa nanay ko na nanonood. Happy Valentine's Night. Love you. Naku, wala akong pabulaklak bukas. Sa Lunes pa ang sahod eh. Pero feeling ko mas magugustuhan mo naman yung cash kaysa sa bulaklak. Hi sa nanay ko. Nanay kong maganda and fresh. Yupem yung malaban. Isipin ng nanay ko, in love na naman ako. Wala naman akong jowa. Hi sa nanay ko. Happy Valentine's sa inyo ng ama. Good night daw, sabi ni Den. Good night, ingat and God bless. Hoy, thank you sa panonood ng live na to. Grabe, tumagal ka. Anong oras na ba? Nakailang minutes ng live ba to? Ilang minutes na ba tayo naka-live? Naka 30 minutes na ba? Ano ko sinasabi? Putik. Hindi, nagkakapigis ako ng mga videos dito sa laptop ko, kaya nag-live ako para habang ko ng mga videos ko. Tita, na-miss ko na ang linang, lalo na kung yan mo kaya malapit na kung may punta kayo sa bahay. Pero wala na kaming mga tanim na halaman. Puro sa kapitbahay na. May bayad na yung mga gulay. Wala na kaming sariling halaman. Nabili na lang sa kapitbahay. And now you're gone. Ba't hindi ako naiyak. Mahapdi yung mata ko kasi kuya, nag-inom ako ng beer. Nag-inom kasi kami kanina. Nahapdi na yung mata ko kasi maliwanag. Gano'n kasi yung mata ko pagka matagal nakatutok sa tawag dito,
sa internet na hapdi yung mata ko. Kasi minsan nagpapatak ako sa mata ng yung liquid, yung basta hindi ko alam tawag doon. Dahil nga doon sa kasama ko, hindi naman naiyak. Medyo nakainom kasi ako kanina. Oo, akit ng bundok. Into my life, you sexy ba? Nakasando lang. Ang bilog-bilog ko na nga ngayon, kuya. As for my name, someone like you comes my way. Sakto lang. Saktong hubog ng katawan. How did you know? How did it someone? How did you? Hi kay Jerry Mendoza. Lyrics. Sabi dito, sukatan na ng ganda sa sandi. Kapag wala ka natanggap, alam mo na. Hi kay Al Christian Marbella. Hi. I remember so well the day that you came into my life. Dapat to, bakit name? You. Tama pala. You ask for my name. You have the most beautiful smile. Parang mali yung kanta ko. My life started to change. I wake up each day feeling all right. With you right by my side makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there was an empty space in my heart. You came at the right time in my life and took all the worries and fears that I had. So yan, ang oras na ba? So yun, maraming salamat sa mga naka-join sa live nito, sa mga nag-comment, sa natawa, sa pumuso. Maraming salamat. So hindi nakakamatay ang wala kang kadate bukas. Ang mahalaga ay nagmamahal ka. Nandiyan naman yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo, yung mga katrabaho mo. Paramdam mo yung love mo bukas. Hindi lang sa araw bukas. Araw-araw kailangan naman natin nagpaparamdam ng pagmamahal sa mga tao. Kasi kapag nagmamahal ka, masaya yung buhay. Nasasaktan ka, pero gaya ng sabi kanina, nasasaktan ka kasi patunay yun na nagmamahal ka. Mas maganda rin nagbibigay ka ng pagmamahal kaysa ng sakit sa iba. Ayun lang. So, ayun, mag-iingat po tayong lahat. God bless and annyeong.